Gandang araw po, today's video. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano magpagawa ng floating restaurant, floating cottage dito po sa Balatasan, Bulalakaw. Kikita nyo naman po, napakarami po ng floating cottage dito. Ayan, pag summer po, napakarami po ng turistang pumupunta dito. Ayan. Yan. Ito po. Ito mga floating cottage dito. At dito po yung makikita nyo, yan, sila kuya, abala po sila sa paggagawa ng floating cottage. Ito po. Ang isa pong cottage na ganito ay ilan po kuya ang cottage, ang drum na nagagastos dito para makabuo ng ganitong floating cottage? 24 piraso na drum. Ito po ang drum. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano sila gumawa at magtali. Yan o, napakatibay po ng pagtatali nila yan. Kahit yan ay hindi ho sila gumagamit ng pako dito. Dahil ang pako ho ay madaling magkalawak, mabulok pag dito sa dagat. Ito ay yari lang sa kawayan, nailon, yan o, kung tali o pulidong pagkakatali nila dyan. Yan ay mga mangingisda kasi isa yan sa matitibay magtali. No, magaling sila magtali ng mga ganitong kawayan. Kita nyo sa dagat. Kahit tampasin ng malalakas na alon, hindi basta-basta na nakukuhan ang ang bangka. So wala ho silang gamit na pako dito. Puro lang ho yan. Mano-mano nilang ginagawa yan ng yan o. Pagtatali. Kaway-kaway ka muna kuya. Okay, kaway ka muna. Yan. Sila pa ang gumagawa ng isa po silang grupo sila na gumagawa ng floating cottage dito sa Balatasan, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Yan. Ito ay ilang araw nyo po itong gagawin kuya? 2 weeks daw po, 2 weeks. 2 linggo nilang gagawin basta kompleto po lahat ang gamit. Ayan o, kompleto lahat. So nagko-cost po ng 120,000 ang isang set. Gawa na po yun. Kasama ang drum. Yan, kawayan. Ilang kawayan po ang nagagawa dito? 150 pirasong kawayan ang nagagastos. Then ang nylon ay ilang kilo po kuya? 15? 20 kilos ang nylon. Anong numero po ng nylon? 140. 140, numero 140 ang ginagamit nilang nylon. Tapos may pang ilalim pa silang ginagamit para sa drum. Yan, malalaki, 200 po ang size niyan. Yan, yun po ay pantali naman sa mga drum. Yan, ang labor po ay gumagastos ng magkano ho? Ang kontrata ninyo dito? 45,000 sa loob ng 2 linggo. Yan, kita nyo naman, pulidong gawa nila. Yung ibang makikita nyo po dito, ay, yan, yung ibang floating, sila din pong gumawa niyan. Yan, napakatibay. Ilang taon nyo na po yan? Simula nung ginawa yung isa na yan? Ha? 4 na taon. Tingnan nyo, 4 na taon, wala pang repair. Sila rin po ang gumawa niyan, Yan, nakikita nyo yung ibang yan. Kita nyo, 4 years na. Ito, yan. 4 years na po yan. Na napalutang-lutang dyan, pero wala pang nare-repair. Sila din po ang gumawa niyan. Napakatibay po ng pagkakagawa niya. Wala akong pako-pako, puro kawayan. Presko dito sa, yan, sinisinsin nilang paggagawa niya ang paggawa nitong itong floating cottage. Ayan, kita nyo may mga turista pa papunta doon sa kabilang dulo na yun. Mga turista yan. Diba? Magkano naman ang rent po dito? 3,500. Ilang oras po yun? Whole day. Whole day. 3,500 whole day. Depende po sa usapan, may per oras or yan po. Pag summer po kasi napakadami po ng turistang pupunta dito. Ito pong cottage na to kulang sa mga pumupuntang turista. dumadayo dahil napakasarap po ng napakaganda ho ng dagat dito.
Yan. Yan. Kalmado siya. Dito kasi napapalibutan na paikot ang isla. Yan. Malalim. Medyo malalim. Minsan yung mga turista dito nag-iihaw-ihaw sila. Yan. Nakikita nyo naman po. Kung gusto sa mga pamilya dyan na gusto mag-unwind, mamasyal, dito po sa Balatasan, Bulalakaw, Oriental Mindoro, matatagpuan itong lugar na to. Ayan. Mahigit 10 na ho ang mga floating dito na nakaluta ngayon. Yan, nirerentahan po yan. Ayan, 4 years na po ito, 4 years na po mula nung ginawa. Hindi pa siya nare-repair. Ganyan po katagal yan. Ganyan katibay ang kanilang paggawa ng floating cottage. Kuya, ano pangalan nyo, kuya? Kayong gumagawa? Arnold po. Arnold po. Galibyo. Salibio. Yan. Siya po ay taga rito sa Balatasan. Sila po ang gumagawa. Isa sila sa gumagawa ng floating cottage dito, yung grupo niya. Kayo ang pinakang ano dito, ano? Siya ang pinakang mayor paggawa ng floating cottage. Yan, ang gamit nilang nylon. Yan. Sige po, maraming salamat sa inyong panonood. God bless.